Good morning mga kamag, welcome to YouTube channel. For today's video mga kamag, tayo ay nakapag-harvest ng 20 kilos na white oyster mushroom. Ayan, today is December 20, 2024. At yan nga, tayo ay pabiyahe ngayon, paalis, papunta tayo ng Quezon City at magdi-deliver tayo ng paborito nyong Min's Crispy Mushroom Chicharon na panalo sa panlasa at kalusugan. Ito yan mga kamag. Ito yung kinakain nyo na Crispy Mushroom Chicharon. Ito ay gawa sa White Oyster Mushroom variant. Ito ay may iba't ibang kulay mga kamag, for your information. Meron siyang yellow oyster mushroom, meron siyang pink oyster mushroom, yan, at meron siyang gray oyster mushroom, at ito ay white oyster mushroom. Ito yung ating ginagawa na crispy mushroom chicharon. Eat the healthy way. Ito ay gustong gusto ng mga health conscious mga kamag, yung mga vegetarian. Yan, ito yung kanilang mas paboritong kinakain, yung mga mayayaman sa protina, kagaya ng white oyster mushroom at iba pang mga pagkain na mayaman sa vitamina mga kamag. Siyempre, kailangan ng ating katawan yan. Kailangan natin bantayan ang ating kalusugan, bantayan ang ating mga kinakain. Kumain tayo ng mga masusustansyang pagkain. Siyempre, sa panahon ngayon, alam niyo na mga kamag, mahirap ang magkasakit dahil tayo ay kailangan pa ng ating pamilya mga kamag. Kaya alagaan natin ang ating sarili. Alright? Ngayon mga kamag, itong hawak ko, ito ay isang fruiting bag. Dito tumutubo ang white oyster mushroom. Hindi po tayo kumukuha ng kabute kung saan lang. Ito ay ating alaga. Meron siyang bahay, meron siyang sariling kilalagyan, nakahang siya. Ayan, mapapansin nyo mga kamag. Ayan, kung noong araw, ang sabi nila, humulog, kumidlat, meron ng kabute mga kamag. Totoo talaga yon. Pagka talaga umuulan, kumukulog, kumikidlat, meron ng magsusulputang mga kabute. Pero, ito lang ang tips ko mga kamag. Huwag kayong kakain ng basta-basta ng kabute nang hindi dumaan sa tamang proseso para safety lang mga kamag. Siyempre, itong hawak ko, ito ay dumaan sa maraming proseso bago siya naging ganap na kabute mga kamag. Kaya para sa mga mahihilig kumain ng kabute, ayan, huwag kayong kukuha ng kabute kung saan na tumubo lamang na hindi dumaan sa tamang proseso para lamang sa ating kaligtasan mga kamag. Alright? Ayan. Para sa mga nag-aalaga ng kabute mga kamag, bibigyan ko kayo ng tips dito. Ayan. Kung napasin nyo mga kamag, ito ay nagpinhead sa puwitan. Ayan. At hindi sa harap. Malamang ito ay nagpinhead na sa harap. Ngayon, pumunta naman siya sa puwitan. Kaya kahit saan parte ng katawan niyan mga kamag, pwede siyang magbunga, pwede siyang magpinhead. Ayan. Kaya wag niyo siyang pipigilan. Kung kayo ay naiinip sa pagpapabunga, mag-cutter lang kayo yan. Katirin nyo lang yan. Mag-cutter kayo ng maliit, mag-cutter kayo sa puwitan. Pwede yun mga kamag. Yan yung sinasabi ko na pag-aalaga at observation sa inyong inaalagaan na fruiting bags mga kamag. Huwag nyong dadaan-daanan ang inyong fruiting bag. Kung napapasin nyo ay matagal na siyang hindi nagbubunga. Bakit? Yon ay magtaka kayo. Galawin nyo na siya. Baka naman nagpapapansin mga kamag. Kasi alam yung mga inaalagaan nating kabute, may buhay yan mga kamag Kung minsan nagiging KSP sila. Hindi ka bibigyan ng bunga kapag ini-stab mo sila, kapag hindi mo siya pinapansin. Kaya kailangan bigyan mo siya ng atensyon. Right? Para mawala yung kanyang distraction at magbuo siya ng white
oyster mushroom. Right? Maliwanag yan mga kahamag ha. Yan. Ngayon, sabi ko nga, lagi ko sinasabi at paalala sa aking vlog, wag na wag niyong pababayaan ang inyong alagang fruiting bags. Kung meron man kayong growing house, isang araw lang na hindi niyo siya pinansin, na hindi niyo pinasok ang inyong growing house, sobrang nakakapag-alala yon mga kamag. Dahil bakit? Kahit tao nga tao, buong isang araw hindi ka kumain, hindi ka uminom, hindi, ano kaya mararamdaman mo? Ito pa kaya itong may buhay na inaalagaan natin na fruiting bags? Ganun lang kasimple yun mga kamag. Ayan. Kaya kailangan sa buong araw, mai-apply natin ang tama. Yung hinihingi niya, yung hinahanap niya, yung temperatura, yung moisture, yung oxygen niya, ano ba ang klima sa loob ng ating growing house. Ayan. Sabi ko nga dito, kapag meron kang alaga na fruiting bags, para kang may alagang bata. Yan, na hindi mo siya pwedeng iiwanan ng basta-basta lang. Dapat ay lagi mo siyang kine-check, excuse me po, lagi mo siyang kine-check, lagi mo siyang pinapansin. Ayan, para nasa ganon, mapansin mo kung may sakit sa kanila at kung bakit hindi siya nagbubunga. Ano kaya? Baka meron nakabara o merong mga insekto na gumagalaw sa fruiting bag. Kasi pagka may mga gumagalaw na insekto sa fruiting bag, gaya ng fruit fly, normal naman yan, galawin nyo na, bulubogin nyo na. Ayan. Dahil doon, minsan nagkakaroon din siya ng distraction doon mga kamag. Ayan. Alright mga kamag ha. Ganyan lang. Tsaga-tsaga lang tayo sa ating pag-aalaga ng white oyster mushroom sa ating growing house. At syempre, part yan ng ating hanap buhay. Yan tayo nabubuhay. Isa yan sa ipinahiram sa atin ng Diyos. Yang kaalaman na yan. Kaya kailangan, yan ay ipangako natin sa itaas na yan pinagkaloob sa atin. At sabihin din natin sa ating sarili na kaya natin yan. Kaya natin yan paunlarin. Alright?